yung mga hinuli na mga kabataang nagpoprotesta sa may Menjola at saka sa Ayala. So hanggang ngayon ay wala pa rin tayong balita kung ilan yung nakadetine dito sa Manila Police District. Pero ang sinasabi nga natin, bakit mas nauna pang hulihin itong mga nagpoprotesta kaysa doon sa mga magnanakaw na mga politiko, na mga congressman at mga senador? Hindi ba mas bayolente ang ginagawa ng mga magnanakaw, ng mga korap na yan, na pumapatay sa buhay ng milyon-milyon nating kababayan? So kaya tayo nandito mga boss, sa harap mismo, inaantay lang natin yung listahan mula sa Manila Police District para magbigay ng assistance doon sa mga hinuli na mga nagpoprotesta. Uulitin natin mga boss, naiintindihan natin yung trabaho ng mga kabaro, mga kapatid natin ng mga pulis. Naintindihan natin yan, ginagampanan lang nila yung kanilang tungkulin. Hindi sila yung kalaban natin dito. Pero dapat maintindihan din ng mga kapulisan natin, ng mga kapatid natin na pulis, na yung mga kabataan na nagrarally, yung mga kabataan na nagpoprotesta, makatwiran yung kanilang pinaglalaban, makatwiran yung kanilang mga hinihiling. Ayan boss, laban lang tayo. So kaya tayo nandito. Bakit mas nauna pang hulihin? O may nagtanong, okay lang makapinsala sila? Hindi yun ang punto. Ang punto, makatwiran yung pinaglalaban ng mga kababayan natin. Mas malaki ang pinsalang ginagawa sa buhay natin ng mga kurakot na mga congressman tsaka mga senador. Mas maraming namamatay dahil sa korupsyon. Kaya kung magalit ang mga manggagawa, ang mga kabataan, tama lang yun. Kung magalit ang mga mamamayang Pilipino, tama lang yun. Buhay ng mga kabataan ang nakasalalay dito. Kaya wag niyong pagdiskitahan yung mga kabataan. Kaya sila nagrarally, kaya sila nagpoprotesta dahil galit sila sa nangyayari. Kinabukasan nila ang ninanakaw dito. Kaya wag niyong sisihin yung mga nagpoprotesta, wag niyong sisihin yung mga nagrarally. Dahil pinaglalaban nila yung karapatan ninyo. Pag ninakawan kayo ng mga gago, ng mga congressman, tsaka mga senador, pinaglalaban din ng mga nagrarally, mga nagpoprotesta yung karapatan ninyo. Kaya nandito tayo, naantay natin yung listahan para malaman natin kung nandito. Again, uulitin natin, hindi kasalanan ng mga pulis, trabaho lang ginagawa nila. Hindi naman kalaban yung mga pulis, ang kalaban natin dito yung mga gagong mga politiko, yung mga siraulo ng mga politikong congressman tsaka mga senador. Kung kinukulimbat na sa atin daang bilyong piso, hindi pa ba tayo magagalit? Kung kinukulimbat sa atin daang bilyong piso mula sa pawis at dugo natin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi ba dapat magalit tayo? Hindi ba dapat na talagang magwala tayo? Bakit mas naunang hinuli yung mga kabataan na nagpoprotesta? Bakit mas naunang hinuli yung nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at ng kanilang galit? O kaya nandito tayo, inaantay natin yung listahan. O meron din dito na mga kamag-anak, inaalam nila kung nandito ba sa Manila Police District yung kanilang mga kamag-anak. Kaya wag natin kagalitan yung mga kabataan. Wag natin kagalitan, tama lang na magalit. Putang inang yan. Ba't hindi ka magagalit? Daang-daang bilyong piso ninanakaw, trilyong piso ninanakaw sa atin. Walang mali sa pagpoprotesta. May mali, kaya merong nagpoprotesta. Pero inyo binugbog yung mga kabataan na para bang wala silang karapatan, binugbog, pinagpapalo. Yung mga magnanakaw na mga congressman, yung mga politiko, yung mga senador, yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, bakit protektado sila? Bakit hindi sila pinagpupukpok ng batuta? Bakit malaya pa rin sila? Bakit ang sarap pa rin ng buhay nila? Di ba? Pag mahirap, pukpok ka, walang proseso, kulong ka agad, dito ka sa presinto magpaliwanag. Pero pag mayaman kang senador, congressman, nagnakaw ka ng daang bilyong piso, putang ina, walang katapusang hearing, napakahabang proseso. Kaya nandito tayo para magbigay ng assistance. Hindi natin kalaban ang mga pulis. Hindi natin kalaban yung mga manggagawang pulis dito. Pero pinaiintindi natin na hindi rin nila kalaban yung mga kabataan na nagraralit, nagpoprotesta. Yan ang ano natin, yan ang panawagan natin dito. Kaya mag-aantay tayo dito ng listahan. Ilan ba yung nahuli? Sino yung mga nahuli? Para makapagbigay tayo ng assistance. Matiyak na may due process. Bakit kapag ordinaryong Pilipino, kapag kabataan, pag galit na galit sa korupsyon,
pag gumawa ng mali o tinuturing nila na mali, agad huli. Walang due process. Gusto lang magpahayag ng hinanaing sa ating gobyerno, biglang huli, pinagpupupukpuk agad. Diba? Bakit kapag sina Zaldico, bakit kapag sina Martin Romualdez, ang haba-haba ng mga proseso, ang haba-haba ng mga hearing, bakit dito sa mga ordinaryo? Bakit dito sa mga kabataan na nagpapahayag lang kanilang damdamin, agad inuhuli? Diba? Kaya yan mga boss, nandito tayo sa mga nais na magbigay sa mga kabaro natin, ng mga abogado, mga kapatid natin, mga kamanggagawa natin ng mga abogado na gustong magpahatid din ng tulong, assistance dito sa mga nahuli, na mga nagrarally, nagpo-protesta. Welcome na welcome po, iayos po natin yan. Laban lang mga boss, laban lang. Kaya nandito tayo para magbigay ng assistance. Makatwiran yung pagrarally ng mga tao. Hanggat walang napapanagot, hanggat walang nakukulong. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Pag ikaw, pag nagnakaw ng mangga o ng sardinas o ng corned beef, kulong ka agad, walang due process. Sa presinto ka magpaliwanag. Pero bakit kapag congressman o senador yung nagnakaw daang bilyong piso, grabe, di ba? Napakahabang hearing, napakahabang investigasyon. So kaya tayo nandito para magbigay ng, hindi natin kinukonsinte yung mga nanggugulo. Hindi ganun ang pinupunto natin dito. Di ba? Kinukonsinte ba natin yung panggugulo? Hindi yun ang pinupunto natin dito. Ang pinupunto natin, bakit nagagalit ang mga tao? Bakit nagagalit ang mga kabataan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Huwag niyong ilihis yung issue. Ikaw, harap-harapan ka na pinagnanakawan daang bilyong piso. Magpapasalamat ka, ngingiti ka, matutuwa ka. Di ba? Hindi naman. Hindi natin kinukonsinte yung maling gawi. Hindi natin kinukonsinte yan. Pero dapat intindihin ng gobyerno kung bakit nagagalit ang mamamayang Pilipino. Kinukonsinte ba natin yung maling gawain nila? Hindi Hindi natin kinukonsinte yan. Walang pangungonsinti dito. Ang sinasabi natin dito, dapat intindihin kung bakit nagagalit ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang mga kabataan. Bakit ang bilis hulihin kapag mga ordinaryo? Bakit ang bilis hulihin kapag mga manggagawa? Bakit kapag mga senador, mga congressman nasangkot sa daang bilyong piso na flood control project na ghost and anomalous? So yan ang binabanggit natin dito, kaya nag-a-assist tayo dito. Huwag niyong ilihis ang issue Huwag niyong ilihis ang issue. Sinasabi niyo si Eli nangungonsinti ng mali, nangungonsinti ng karahasan. Sige, puntahan natin yung karahasan. Hindi ba mas marahas ang ginagawa sa atin ng mga gago, ng mga politiko, mga congressman at mga senador na nangungurakot ng daang bilyong piso? Nalulunod tayo, binabaha tayo, nawawala yung bahay natin, yung mga pinag-ipunan natin. Hindi ba mas masahol yun? Hindi ba mas malupit yun? Hindi ba mas marahas yun? Bakit nyo ngayon pagdidiskitahan, pag-iinitan yung mga kabataan na nagpapahayag lang ng damdamin nila? Bakit nyo pagdidiskitahan at pag-iinitan yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga manggagawa? Makatwiran ang pinaglalaban ng mga tao, kaya nagagalit, kaya merong nagwawala, kaya merong naghahagis ng bato, merong kaguluhan. Kaya nandito tayo mga boss. Uulitin natin, hindi natin kalaban ng mga pulis, hindi natin, naintindihan natin, trabaho nila yan. Pero nandito tayo para mag-assist at ibunyag na napakabaluktot naman ng sistema. Pag mayaman, ang daming hearing, ang daming proseso. Pag mahirap, kulong agad. Bugbog ka agad, sa presinto ka magpaliwanag. Patapain ka pa. Di ba? Alam nyo mga boss, ang wag nyong konsentihin, yung mga putang inang mga magnanakaw na mga senador tsaka mga congressman. Ganun lang kasimple yun. Pinag-iinitan nyo mga bata? Huwag ganun. Pinag-iinitan nyo yung mga ordinaryong Pilipino, nagpapahayag lang ng galit nila. Ang wag nyong konsintihin, yung mga congressman, yung mga politiko, yung mga kontraktor. Kinukonsinti. Pero yun mas sinisi nyo pa. Sinisisi nyo pa. Yung mga bata, yung mga galit na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sinisi nyo pa. Mas galit pa kayo doon sa mga bata. Mas galit pa kayo sa mga manggagawa.
Bakit hindi kayo nagagalit dun sa mga gago ng mga politiko? Hindi kayo nagagalit sa mga yan. Dapat kagalitan yung mga yan. Kaya nandito tayo para magbigay ng assistance. Tiyakin na poproteksyonan yung karapatan nila. Tiyakin na meron silang abogado. Tiyakin na may due process. Hindi po pwedeng kalaboso, kulong na lang. 'Di ba? Dadamputin ka, kukulong ka na lang. Yan sa mga kapatid natin na pulis, hindi kayo ang kalaban namin dito. Ginagawa nyo lang trabaho nyo. Naintindihan namin yan. Ang kalaban natin dito, yung mga politiko. Mga politiko na pinapanood tayo na nag-aaway-away. Mga politikong congressman, mga senador na nagnanakaw ng daan-daang bilyong piso, pinanonood tayo mismo, kapwa Pilipino, nag-aaway-away. Samantalang sila, ang sasarap ng buhay, wala dito sa Pilipinas. Haba-habang hearing. Walang nakukulong. Di kayo kalaban namin mga pulis. Pag mga senador, mga congressman, kulong agad. Ay napakahaba ng proseso. Hindi nakukulong. Delay muna. Pagpapaliwanagin muna. Kapag ordinaryo, pagkabataan, nagagalit lang, kulong agad. 'Di ba? Hindi tayo magkakaaway dito. Walang kulay-kulay dito kahit ano pang pinaniniwalaan nyo. Putangin nang yan. Kahit ano pang kulay ninyo. Keso maka Duterte kayo, maka Bongbong kayo, kung ano pang kulay ninyo, putangin na wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa kulay ninyo. Pare-parehas tayong tinatarantado, ginagago ng mga politiko. Pare-parehas tayong ginagago ng mga politiko dito. Kahit pa sinong binoto nyong presidente, kahit sino pang binoto nyong congressman, kahit sino pang binoto nyong senador, pare-parehas tayo na ginagago. Pag bumaha, hindi naman nagtatanong yung baha, sinong binoto mo eh. Hindi naman nagtatanong yung baha, sinong binoto mo, di ba? Oh, bakit kapag yung mga senador, mga congressman, VIP, bakit kapag ordinaryo, kulong agad? Kaya wag nyong hindi natin kinukonsinte yung maling gawi. Oh. So inaantay lang natin ngayon dito yung kung may listahan, papunta rin dito yung mga kaibigan natin na mga abogado. Oh. Ang darahas. Ano pang mas marahas? Ano pang mas marahas sa pangungurakot sa pondo ng bayan natin? Nangangahulugan yan. Alam nyo mga boss, pasimplihin natin ha. Pag nagnakaw ng 100 bilyong piso, putangin ang kahulugan yan, walang gamot sa ospital, walang dagdag na nurse, walang dagdag na doktor. Pag kinurakot ka, pag yung dike bumagsak, baha sa bahay mo, mamamatay ka. Pag kinurakot yung pondo ng bayan, walang classroom, hindi makakapag-aral yung mga anak ninyo. O bakit hindi tayo mas nagagalit doon? O ito, may papasok. O ayan o. O ito, mga papasok o. Ito, mga nahuli. O dito. Ayan, lumaan lang, kakadaan lang dito. O, panibago. Ililipat nila yan. Hindi nila papapabili. Diba? Ang bilis nila manghuli kapag kabataan eh. Pag ordinaryo, nagagalit eh. So yan mga boss, nandito tayo sa Manila Police District para dito tayo sa Manila Police District, ipaglalaban natin. Alam niyo mga boss, makatwiran na magalit, makatwiran na magwala, kagalitan, magmura. Ayun ang yun ang karapatan yan. Pag nasa lansangan, huli agad. Pag pag nagpapahayag ka lang ng karaingan mo, ng nararamdaman mo, huli agad. Bakit yung mga kongresista? Bakit yung mga senador? Diba? So yan, nandito tayo sa harap ng Manila Police District mga boss. Magbibigay tayo ng assistance, sa update ko kayo mga boss, para matiyak na napoproteksyonan, may due process na i-accord doon sa mga nahuli na mga protester. So nananawagan ako sa mga kaibigan natin ng mga abogado, sa mga human rights lawyers. O ito. Dito sa Manila Police District, mag-assist tayo. Okay? Magla-live uli ako mamaya mga boss ha. Magbibigay ako ng update sa inyo. So, antayin lang natin kung anong update dito. Maraming salamat po sa mga nagsasabi na mag-ingat ako dito. Maraming salamat po.
nasa harap na ako ng police station, ano pang mas iingat dito? Diba? So yan mga boss, tama yan, pag simpleng mamamayan, konting mali, kulong agad. Samantalang yung mga magnanakaw ng bilyon-bilyon, ayun, ang sasarap ng buhay. Pag nagnakaw ka ng mangga, sardinas, corn beef, nagnakaw ka ng noodles, puta, kulong ka, sa presinto ka magpaliwanag. Samantalang yung mga congressman, mga senador, na under oath, pinagtuturunan na tumatanggap ng SOP, kickback, putang inang yan ang sasarap ng mga buhay. Ni hindi man lang makulong, ni hindi man lang masuspend. Walang kahihiyan walang delikadesa. Tama.